Nakilala ko sa kalye ang isang pulubing manghuhula, pagkatapos ng isang mangkok ng kanin. Sabi ng Ginoo, may kapalaran kang maging reyna. Sa tingin ko kahit yumuko siya para sa ikabubuhay. Sobra naman ang pagyuko niya. Tutal isa lang akong nagtitinda ng tokwa. Sino ang mag-aakalang magiging reyna talaga ako? Ako ay taga-kanlurang eskinita. Anak ng pamilyang nagtitinda ng tokwa. Ang pinakamalaking panaginip ko sa buhay ay ang mga iskolar na namunguna sa pagsusulit. Habang dumaraan sakay ng kabayo sa kalye, ay makatinginan man lang ako. Palaging binabalak ng nanay ko na ipakasal ako sa anak ng magkakatay sa tabi. Payaman ang pamilya ng magkakatay. Malaki at matipuno ang anak. Mahusay siyang manggagawa kung sakaling mapang-asawa ko siya. Una, hindi ako magugutom sa karne. Ikalawa, magiging respetadong may bahay. Mas mabuti kaysa maging babaeng nagtitinda ng tokwa. Pero ayaw kong mapang-asawa ang anak ng magkakatay. Dahil ako ay duwag. Kahit dugo ng baboy o dugo ng manok. Basta makakita ako ng dugo ay natatakot ako. Sa silangang dulo ng kalye may isang iskolar. Umuulan man o umaaraw, araw-araw siyang tumatawid sa mahabang kalye para pumunta sa amin at bumili ng tokwa. Pakiramdam ko may gusto siya sa akin. Tuwing sinasabi ko ito kay nanay, lagi siyang sumisingit. Anong may gusto sa'yo? Para sa akin mukha lang siyang dukha. Walang pambili ng iba. Kaya araw-araw tokwa ang kinakain. Nagtitinda tayo ng tokwa. Hindi rin ba tayo araw-araw kumakain ng tokwa? Ibig sabihin ba mahirap din ang pamilya natin? Alin ang mas masarap laman o tokwa? Syempre tokwa. Ang tanga mo. Kahit ganoon, inaasahan ko pa rin ang pagdating ng iskolar para bumili ng tokwa. 2 barya ang isang pirasong tokwa. 1 barya lang ang singil ko sa kanya. May libre pang kalahating mangkok ng gatas ng soya. Yung natitirang 1 barya, ipinambabayad ko para turuan niya akong magsulat. Ang unang titik na itinuro ng iskolar ay ako. Nataranta ako sa titik na iyon. Pero sabi ng iskolar, kung hindi ko man lang matutunan ang mga titik, paano pa raw ako matutong maging tao? Sige na nga, may punto ang sinasabi niya. Kaya ganoon, noong gabing iyon nagsulat ako sa ilaw ng lampara hanggang hating gabi. Saka ko lang naisulat ng maayos ang salitang ako. Ang ikalawang titik na itinuro ng iskolar ay tao. Sobrang saya ko. Ang titik na tao ay isang guhit, isang pailes. Nakakagulat na ganito lang ka-simple. Muling nagsalita ang iskolar. Madaling maging tao. Ang mahirap ay ang maging ako. Sige na nga, siya ay isang iskolar. Ano man ang sabihin niya ay tama. Araw-araw pumupunta ang iskolar. Hindi lang siya dumarating tuwing unang araw at ika-15. Tinanong ko siya kung saan siya pumupunta tuwing mga araw na iyon. Hindi siya sumagot. Sana balang araw makapasa siya bilang top scholar. Sa hinaharap kapag dumaan siyang sakay ng kabayo. Hindi na lang basta titigan ang mangyayari sa amin. Makakapaglagay pa nga ang pamilya namin ng karatolang tindahang tokwa ng top scholar. Hindi ko na rin maalala kung anong araw iyon. Basta hindi unang araw o ika-15. Hindi dumating ang iskolar. Matagal ko siyang hinintay. Nagbantay ako sa tindahan. Hanggang sa oras ng curfew. Sabi ni nanay baka nagkamali lang siya ng bilang ng araw. Kinabukasan hindi pa rin dumating ang iskolar. Kahit gaano pa magkamali ang isang tao. Hindi pwedeng magkamali ng 2 araw. Sa ikatlong araw, binalot ko ng dahon ng saging ang 3 pirasong tokwa. Kasama pati kalahating mangkok ng gatas ng soya. Tinahak ko ang mahabang kalye. Papunta sa silangang dulo. At hinanap ang bahay ng iskolar. Walang laman ang bahay ng iskolar. Walang kahit ano. Sabi ng kapitbahay matagal na raw siyang patay. Siya. Ay. Paano siya namatay? Dahil kay Binibining Ruyi ng Chunfeng Pavilion. Nakipagsuntukan siya sa anak mayaman. At napatay sa bugbog. Ang Binibining Ruyi ng Chunfeng Pavilion ay isang courtesan. Tumatanggap lang ng bisita tuwing unang araw at ika-15. Pagkarinig ko noon ay tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko. Tama pala ang sinabi ni nanay. Ang iskolar na araw-araw bumibili ng tokwa. Hindi pala dahil may gusto siya sa akin. Isa lang talaga siyang dukha. Hindi lang dukha, isa rin siyang tanga. Payat ang iskolar na parang patpat. Hindi ba talaga siya mamamatay kapag nabugbog? Mariin kong pinahid ang aking mga luha. At tumakbo ako patungong Chunfeng Pavilion. Ikaw na hindi ko alam kung saan galing na batang babae. Ginagaya pa talaga ang mga mayayamang binata. Tahasang humihiling na makita ang reyna ng bulaklak. HMP. May inaasikaso pang bisita si Binibining Ruyi sa loob. Kung papayag siyang makita ka ay iba pang usapan. Maghintay ka muna. Mula umaga hanggang gabi akong naghintay. Namamanhid na ang mga paa ko. Saka ko lang nakita si Binibining Ruyi. Napakaganda niya talaga. Suot niya ang damit na kulay rosas ng lotes. May simpleng bulaklak na seda sa gilid ng buhok. Bahagyang natatakpan ang dibdib. Kapag siya ay gumagalaw, umaalingasaw ang bango ng orchideas. Tiningnan ko ang suot kong magaspang na damit. Ganito ang itsura ni Ruyi. Hindi nakapagtataka kung bakit siya gusto ng iskolar.
Nang maalala ko ang iskolar, muli akong nalungkot, sumangot ako, iniabot ko ang dala ko. Naparito ako dahil sa iskolar. Mahilig ang iskolar sa tokwa ng pamilya namin. Ngunit mas gusto kanya. Ang mga ito sana ay para sa iskolar. Ngayon ay patay na siya at walang tatanggap. Kasama pati kalahating mangkok ng gatas ng soya. Ibigay ko na lang sa iyo. Tikman mo na lang bilang kapalit niya. Kung magustuhan mo. Kung alam man ito ng iskolar sa kabilang buhay. Tiyak na matutuwa rin siya. Ang mapuputing kamay ni Ruyi ay may kulay pulang kuko. May suot siyang berdeng pulseres na jade. Bigla siyang inabutan ng isang bungkos ng tokwa. Naghalo-halo ang emosyon sa kanyang mukha. Bahagya niyang binuka ang bibig. Masakit ang dibdib ko. Naunahan ko siyang magsalita. Tumakbo ako. Nagtagal ako ng matagal sa Chunfeng Pavilion. Gusto kong makauwi sa kanlurang eskinita bago ang curfew. Kailangan kong dumaan sa maliit na daan. Tahimik at walang tao ang maliit na daan. Sa liwanag ng buwan ay bahagya akong tumakbo. Nagkataong nakita ko sa ilalim ng buwan. Isang grupo ng nakaitim na may mga kutsilyo na pumapalibot sa isang nakaputi na may maskara. Malinaw na napakalakas ng nakaputi. Kahit sabay-sabay umatake ang mga nakaitim ay wala silang nagawa. Naglalaban sila hanggang mamatay. Nagtago ako sa likod ng pader at paulit-ulit na nahihilo. Isang nakaitim ang sinipa palayo ng nakaputi. Eksaktong bumagsak sa tabi ng paa ko. Pumapaw ang dugo mula sa ilalim ng katawan niya. Ang dugo ay umagos na parang maliit na batis. Umabot hanggang sa paanan ko. Binasa ang sapatos kong tela. Pinipigilan ko ng pinipigilan. Pero hindi ko na kaya. Pumikit ako at nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal. Ginaisang ako ng may pumisil. Nakita ko na tapos na ang labanan. Nakalat sa lupa ang mga nakaitim. Ang nakaputi na may maskara ay nabahiran na ng dugo ang damit at naging pula. Sumasandal siya sa espada. Walang emosyon na nakatingin sa akin. Isama mo ako palabas. Tinitigan ko ang dagwang puting kasuotan niya. Muntik na naman akong mahimatay. Isang espada ang itinutok sa leeg ko. Gusto mo pa bang mahimatay? Mariin kong kinurot ang hita ko gamit ang mga kuko. Hindi na ako nahilo. Lumabas ako dala ang 3 puting tokwa para hanapin ang iskolar. Pagsapit ng gabi, umuwi akong may kasamang lalaking nakaputi na duguan. Binuksan ni nanay ang pinto. Isang tingin pa lang ay gusto na niyang sumigaw. Pero buong gabi ko nang tiniis ang dagwang taong nasa tabi ko. Nang biglang makita ko si nanay. Ako ang unang hindi nakatiis. Nauna akong himatayin sa bisig ni nanay. Pagmulat ko muli ay maliwanag na ang umaga. Maliwanag na ang umaga. Hindi pa bukas ang tindahan. Si nanay ay nagbababad ng toyo sa bakuran. Sa silid sa kanlurang pakpak ay nakahiga ang lalaking iyon. Ay hindi na pala puting kasuotan. Nagpalit siya ng magaspang na damit ni ama. Ngunit suot pa rin niya ang pilak na maskara. Tumakbo ako sa bakuran para tanungin si nanay kung ano ang nangyari. Pagkahimatay mo kahapon, tinulungan niya si nanay na ilipat ka sa kama. Isipin mo, hindi ka pa kasal. Isa siyang estrangherong lalaki. Paano siya? Sayang at maling punto ang nahawakan ko. Ano ang sinabi niya? Ano ang pangalan niya? Tinakat ka ba niya gamit ang espada? Pumirap ng malaki si nanay. Hindi. Tungkol sa kanya, mas kaunti ang alam nating mag-ina ay mas mabuti. Pumunta ka at tingnan kung gising na siya. Kung gising na ay paalisin agad. Tumakbo ulit ako sa silid sa kanlurang pakpak. Puting kasuotan. Tawagin na lang muna natin siya ng ganoon. Nakahiga ang ulo niya sa ibabaw ng espada. Mahimbing ang tulog. Pinagmasdan ko siya sandali, at nainip ako. Kumuha ako ng isang libro sa ilalim ng kama at nagsimulang magbasa. Kaunti lang ang mga titik na itinuro ng iskolar sa akin. Kapag may nakitang hindi ko kilalang titik, ginagamit ko ang bilog bilang kapalit. Matuto at paulit-ulit na bilog, hindi ba bilog iyon? May bilog na dumarating mula sa malayo, hindi ba masaya iyon? Ganito akong nagbasa ng halos kalahating sandali. Bamantong hininga ang taong nasa kama. Sa wakas ay hindi na nakatiis at nagsalita. Ako na ang magtuturo sa iyo magbasa. Ipinatong ko ang libro sa mesa. Masayang sabi ko, puting kasuotan, gising ka na pala. Sa paraan mong magbasa, kung ayaw magising, talagang mahirap. Sa totoo lang, hindi talaga makaalis ang puting kasuotan. Malubha ang mga sugat niya. Kung hindi dahil dito, hindi niya ako ipapahila para mabilis kaming makaalis sa maliit na daan. Ang problema ay, ayaw niyang umalis. Ang maliit naming bakuran na mag-ina. Paano makapagtatago ng isang buhay na tao? Bukod pa roon, isa pa siyang lalaki. Madaling solusyonan ang problemang ito. Muling hinugot ng puting kasuotan ang kanyang espada. Ipinakita niyang kahit malubha ang kanyang sugat, madali pa rin sa kanya ang pumatay ng isa o dalawa. Wala nang masabi si nanay at ako. Ang iniisip na lang namin ay mapagaling agad ang malaking Diyos na ito. Pamahid sa sugat, may kaunting nakahanda ang bawat bahay. Ang kulang ay gamot pampahinto ng dugo.
Habang nagsasalita, muling tumagas ang dugo mula sa sugat sa likod ng puting kasuotan. Kita ko na naman na mahihimatay ako. Sinampal ni nanay ang noo ko. Pumunta ka sa botikang halamang gamot. Humingi ka kay Dr. Queen ng pampahinto ng dugo. Maayos naman lahat, bakit ako hihingi ng gamot pampahinto ng dugo? Sabihin mo na lang na 20 araw nang may regla ka at di pa humihinto. Pagkasabi nito, biglang tumahimik ang paligid. Mahal, umubo ang puting kasuotan. Saka lang ako natauhan. Namula ang mukha ko. Tumapak ako at tumakbo palayo. Sabi ng puting kasuotan. Ang pangalan niya ay Zhao Sisui. Pakiramdam ko palayaw lang iyon. Hindi ka naman pwedeng umasa sa taong may maskara. Nasabihin sa iyo ang tunay niyang pangalan. Ano man ang mangyari, may pangalan na ang puting kasuotan. Ganito nanirahan si Zhao Sisui sa bahay namin. Mas malala ang sugat niya kaysa sa itsurang panlabas. Kadalasan ay natutulog lang siya. Uupo ako sa maliit na bangko sa tabi niya. Bilog-bilog ulit bilog. Kapag hindi na niya matiis ang ingay, hahawakan niya ang noo at uupo. Saka ako tuturuan ng 1 o 2 titik. Mabilis naming natuklasan ang bagong problema. Si Zhao Sisui ay nakikitira lang at walang ambag. Hindi pumayag si nanay. 2 mahihinang babae lang kaming mag-ina. Bakit namin bubuhayin ang isang lalaking tulad mo? Maayos at mamahalin ang suot mo. Magbigay ka man lang ng palamuting jade o singsing. Ipalit namin sa kaunting pera. Para may pagaling ka. Sabi ni Zhao Sisui. May pinanggalingan ang lahat ng gamit niya. Kahit isa lang ang ilabas. Umaga pa lang nasa sanglaan na ang gamit. Hapon pa lang darating na ang mga kaaway sa aming bakuran. Hindi lang iyon. Mariing hiniling pa ni Zhao Sisui. Nasunugin namin ang duguan niyang kasuotan. At ang mga palamuting jade at singsing niya ay ilibing sa ilalim ng ugat ng puno sa bakuran. Parang nakahiga sa bundok ng ginto pero namamaalamos. Kapag si nanay ay nagigiling ng toyo sa hilingan sa bakuran, madalas siyang tumitig gamit ang nakamamatay na tingin. Sa ugat ng puno, parang gustong batasin ang ugat gamit ang tingin. Masama ang timpla ni nanay. Pati ako napapagalitan sa lahat ng ginagawa ko. Nabasag lang ang kaunting tokwa ay napapagalitan na. Isang subo pa ng kanin ay napapagalitan na. Parang mali na pati ang paghinga. Napaisip ako. Sabi nga pag nasugatan ng malubha ay 100 araw ang paggaling. Kung mananatili si Zhao Sisui sa amin ng 100 araw, hindi ba 100 araw din akong mapapag-alitan? Napakatakot naman yun. Hindi pwedeng puro gatas ng soya. Mas mabuting ipainom sa kanya ang sabaw ng buto. Para mas mabilis, na makaalis na siya agad. Kaya inilabas ko ang mga tansong baryang matagal kong itinago. Lahat ng naipon ko. At araw-araw akong pumupunta sa bahay ng magkakatay na si Zhang para bumili ng buto para kay Zhao Sisui. Nakadapa ako sa tabi ng kama at pinapanood si Zhao Sisui na uminom ng sabaw ng buto. Sa bawat lagok niya, ay binibilang ko iyon sa isip ko. 1 tansong barya, marahil masyadong matalim ang titig ko. Pagkatapos ng ilang lagok ay hindi na makainom si Zhao Sisui. Paano kung ikaw naman ang uminom? Mariin akong tumango. Oo. Uminom din ako ng ilang lagok. Hindi ko rin nakaya. Isipin mo tayong 2 rito na umiinom ng sabaw ng buto. Habang si nanay ay nasa bakuran umiinom ng gatas ng soya. Hindi ba medyo hindi maganda? Hinawakan ni Zhao Sisui ang noo. At doon lumitaw ang isang kakaibang tanawin. Kaming mag-ina na 2 mahihinang babae ay may binubuhay na pabigat. Ngunit lalo pang gumanda ang aming pamumuhay. Araw-araw ay sabaw ng buto ang iniinom sa bahay. Lumipas ang kalahating buwan. Hinaplos ko ang bagong taba sa aking tiyan. Napaisip ako, tama nga ang sinabi ni nanay. Mas masarap talaga ang karne kaysa tokwa. Ang araw-araw na pag-inom ng sabaw ng buto ay nagdala rin ng bagong problema. Noon araw-araw pumupunta ang iskolar sa tindahan namin para bumili ng tokwa. Napagkamalan kong may gusto sa akin ang iskolar. Ngayon ako naman ang araw-araw pumupunta sa bahay ng magkakatay para bumili ng karne. Baka isipin ng anak niyang si Zhang Danya na may gusto ako sa kanya. Ngayong araw bumili ako ng butong tuhod. Dinagdagan pa ni Kuya Danya ng 2 pirasong utak ng buto. Hawak ko ang mangkok ngunit wala akong malasahan. Sa huli ay ibinaba ko ang mangkok. At puno ng pag-aalala kong sinabi kay Zhao Sisui. Mukhang kailangan ko ng mag-asawa. Ang inag ang kamay ni Zhao Sisui habang kumukuha ng tokwa. May nahulog na 1 pirasong tokwa sa mesa. Nakita ko at nasayangan. Inabot ko ng sipit at kinain iyon. Sino ang pakakasalan mo? Pakakasalan ko si Kuya Danya. Sino naman si Kuya Danya? Kaya sinimulan kong ikwento kay Zhao Sisui mula sa umpisa. Kinuwento ko ang magkakatay na si Zhang. Kinuwento ko ang iskolar. Kinuwento ko si Ruyi ng Chunfeng Pavilion. Kinuwento ko ang unang pag-ibig kong kakasimula pa lang ngunit biglang namatay. Sa harap ni nanay, hindi ako naglakas loob umiyak. Sa harap ni Zhao Sisui, umiyak ako ng walang kwenta. Nakadapa ako sa mesa habang humahagulgol. Halos mahimatay na ako sa kaiiyak. Sabihin mo nga. Talaga bang ganoon kaganda si Ruyi?
Ganoon ba talaga ang gusto ng lahat ng lalaki? Kapag sumidhi ang damdamin, nakalimutan ko na si Zhao Sisui. At ang espadang kayang pumatay. Tinuring ko na lang siya na parang iskolar. Sobrang tapang ko. Hinawakan ko ang kwelyo niya. At inilapit ang mukha ko sa mga mata niya. Habang umiiyak, tingnan mo akong mabuti. Saan ba ako mas mababa kay Rui? Ikaw ang hindi marunong tumingin. Hanggang sa huli ng pag-iyak, naalala ko ang lotus pink na bestida ni Rui. At tiningnan ang sarili kong magaspang na damit. Hinayla ko pa ang tenga ni Zhao Sisui at pinagalitan siya. Kasalanan mo lahat, ikaw ang nagpaubos sa akin. Bayaran mo ang lotus pink na bestida ko. Kinabukasan bumili ako ng butong tuhod. Maayos na maayos ang tiklop ng kumot ni Zhao Sisui. Ngunit wala na siya sa bahay. Sabi ni nanay kaninang umaga pa wala. Mukhang umalis na. Biglang sumaya ang loob ko. Sa wakas umalis na ang palamunin. Dinala ko ang kumot na ginamit ni Zhao Sisui para labhan sa balon. Habang naglalaba ay nakaramdam ako ng lungkot. Ang dami niyang nagastos kong tansong barya. Paano niya nagawang umalis nang walang palem? Walang konsensya. Bumalik ako sa bakuran at walang gana nagbasa ng kaunti. May ilang titik na hindi ko alam. Nakakainis. Kung nandito sana si Zhao Sisui, umalis na siya. Saan na ako magtatanong tungkol sa mga titik? Dapat pala hindi ko na lang siya iniligtas. Habang nagmumura ako, habang nagtutulak ako ng gilingang bato sa bakuran. Malakas na nagmumura si nanay sa loob ng bahay. May sakit ka ba? Gabi na nagtutulak ka pa ng hilingen. Papayagan mo pa bang makatulog ang tao? Sinipa ko ng mariin ang gilingang bato. Hanggang sa sumakit ang paa ko. Kung may sakit talaga ay may sakit nga. Kasalanan lahat ni Zhao Sisui. Sa tingin ko siya talaga ang may sakit. Habang nagmumura ako, umisik ang pintuan ng bakuran. May isang payat at mahabang anino na pumasok. Si Zhao Sisui nga iyon. May hawak siyang isang balot. Napahiyaw ako sa tuwa. Niyakap ko ang paa ko at palundag na lumapit. Bumalik ka pala. Sabay baywang akbay at pagmumura. Alam mo pa palang bumalik. Sabi ni Zhao Sisui. Kung hindi ako bumalik baka murahin mo akong may sakit. May sakit nga talaga. Sa isip ko ay minura ko na naman siya. Pinakalma ko muna ang sarili ko. At nagtanong, saan ka nagpunta? Nagpunta ako sa Chunfeng Pavilion para tingnan si Rui. May sakit, may sakit, may sakit, may sakit, may sakit. Sa galit ko ay maglulundag na sana akong pabalik. Ngunit biglang tumawa ng malakas si Zhao Sisui. Hinawakan niya ang dalawang braso ko at iniharap ulit ako. At isiniksik sa akin ang balot na hawak niya. Sabay hinaplos ang ulo ko. Nagpunta ako para tingnan si Rui. Bulag ang iskolar. Sa tingin ko. Hindi man lang kalahati ng ganda mo si Rui. Ang hinihingi mong best idang lotus pink. Binili ko at dinala pabalik para sa iyo. Tulala akong yakap ang balot sa aking mga bisig. Parang biglang may malakas na pagsabog sa aking pandinig.